taxpayers! Ikaw ba ay may planong magparehistro sa BIR bilang isang sole proprietor, freelancer, or professional? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga dokumentong iyong kakailanganin sa pagpaparehistro. Una, kailangan mo ang BIR Form number 1901 na mayroong October 2025 version na maaari mong isearch sa ating BIR website. Isearch lamang ang RMC 97-2025. Siguraduhin mayroon kang 2 kopya nito, filled out at pirmado. Pangalawa, maghanda ng valid government-issued ID na nagpapakita ng iyong pangalan, address at birth date. Ito ang mga halimbawa. Kung ang irerehistro mo naman ay para sa negosyo, maghanda ng DTI Certificate of Registration. At kung para naman sa mga professional, ihanda ang PRC ID. Kung ang ID mo ay hindi tugma sa iyong business address, any additional proof of residence or business address under the name of the applicant. Sa pagpaparehistro, magbibigay ang BIR ng 2303 o Certificate of Registration. Nakalagay dito ang iyong mga tax types na applicable sa iyong negosyo. Ipinapakita nito ang mga dapat mong i-file, frequency of filing, at ang mga due dates nito. Magbibigay din ang BIR ng Notice to Issue Receipt or Invoice o NIRI upon registration. Mandatory na i-display ito sa iyong place of business at dapat nakikita ng iyong customers. Para naman sa resibo, meron kang 2 options. Una, bumili ng BIR Printed Invoice o BPI sa BIR na iyong pagrerehistrohan. Pangalawa, mag-apply ng Authority to Print o ATP kung gusto mong may sariling resibo. Makikita sa ating BIR website ang mga listahan ng accredited printers. Under the Ease of Paying Taxes Act, hindi na po official receipt kundi invoice ang gagamitin o i-issue as proof of payment for services rendered or goods sold. Kailangan mo ding magrehistro ng iyong books of accounts. Magrehistro through ORUS. Siguraduhin ang iyong niregistered na email sa ORUS ay tama. Ito ang iyong magsisilbing username upang mabuksan ang iyong ORUS account. Pagkarehistro ng libro, i-print ang iyong QR code. Ito ang magsisilbing stamp upang hindi na kailangan pumunta sa iyong RDO. Ito ang mga librong ire-register mo kung ang business tax mo ay non-VAT. Una, General Ledger. Pangalawa, General Journal. Pangatlo, Cash Receipt. At ang pang-apat ay Cash Disbursement. Kung ang business tax mo ay VAT, ito naman ang mga librong kailangan mong i-register. General Ledger, General Journal, Cash Receipt, Cash Disbursement, Subsidiary Sales Journal, at Subsidiary Purchase Journal. Tandaan na ang ating libro ay until fully consumed at ang preservation nito ay hanggang 5 years lamang. Mahalagang paalala, mag-register sa Revenue District Office na may jurisdiction ng iyong business address. Kung ang pagpaparehistro naman ay through representative, mag-issue ng Special Power of Attorney kasama ng photocopy ng iyong valid government-issued ID na may wet signature. Wala nang babayaran na annual registration fee na 500, tinanggal na rin po ito noong 2024 sa ilalim din ng EOPT Act. Kailangang umattend ng seminar ang mga bagong rehistradong taxpayer.